Hi guys, ito pala yung araw na pumunta kami ng Malaysia. So, nagrenta kami ng kotse para may uncle na magda-drive sa amin. Chinese siya. So, about $90 ang pamasahe namin. So, equivalent sa piso, mga 4,000 piso. So, pa lang yun doon ha, hindi yung kasama yung pabalik. So, pupunta kami doon for 3 days and 2 nights. Then, after that, we will come back again to Singapore. So, para lang magbakasyon ng saglit. Hi! Ito na pala guys, malapit na kami sa Woodlands Checkpoints, Singapore. So, medyo wala masyadong traffic ngayon, kaya dire-diretso ang kotse. Minsan kasi pag sobrang daming tao, maraming kotse ha, ay nako, maaabutan kami dito mga 3 hours to 4 hours, just para lang mag clearance. Ay hindi basta-basta guys pag sobrang traffic ha. So sa araw na yun na pumunta kami ay wala masyadong tao, at ito na pala guys, nakalabas na kami sa Singapore, going to Malaysia immigration na. Yan, nakikita mo lang yung mga nyug. Parang Pilipinas lang din, maraming mga nyug. Yan. At si ate naman at si baby tuwang-tuwa na din kasi excited sila makarating doon sa puntahan namin. Yan, makikita mo lang na Malaysia na siya kasi ang daming mga malalaking trucks. Look at that. Oh. Papunta naman itong mga trucks na to Singapore. So, papunta pa lang kami sa immigration ng Malaysia para sa Bisaya patsapan yung Singapore o stamp ha. So, para dire-diretso ka na. So, medyo wala talagang traffic sa araw na iyon. Kaya, mabilis ang aming paglalakbay. Kagandahan lang kasi guys, pag pumunta ka ng Malaysia, para ka rin nasa Pilipinas kasi ang mga paligid, yan, makikita mo maraming building sa banda, sa unahan pa, ay maraming mga nyug or mga punong kahoy. Parang Pilipinas talaga siya. Kaya, tuwang-tuwa ako kasi makakain ka rin ng mga isda na grilled fish, parang inihaw na isda, parang kaya gustong-gusto ko pumunta doon at makakabili ka rin ng lato doon. Dito sa Singapore, meron naman. Pag umorder ka, alam mo kung magkano? $10 isang box, 100 grams. $10 siya. Ay nako, hindi na ako, magtitest na ako hindi kumain ng lato kasi sobrang mahal nga. Pero pag sa Malaysia naman, mura lang. Yan. Maigi naman itong uncle na to, magaling siyang magsalita ng Malay. So, nag-uusap sila ng Malay ng aking asawa. At hindi ko naintindihan lahat. Konti lang naiintindihan ko. Kung sa Malay pa, sikit-sikit lang. Oh, may second emotion na naman ako. Nandito sa tabi ko. Kasi ako ay nagsasalita. Gusto na rin niya magsasalita din. Ayan na guys, nandito na kami sa Malaysia. Immigration soon. Ayan, medyo may ilang mga kotse pero okay lang din, hindi din ma-traffic ng kagaya ng dati ha. Sa kagandahan lang pag nakakotse ka guys, hindi mo na kailangang bumaba sa kotse at marap sa officer, stamp doon, mag-tap sa machine, ganun na. Kasi pag nakakotse ka, iaabot mo lang yung passport mo doon sa officer, titingnan niya, tapos tatanungin yung pangalan mo, bla bla bla, ganon. At yan, tapos na, dire-diretso ka na, stamp lang nila. Yun lang ang kagandahan pag nakakotse ka. Pag bumaba ka pa kasi, marami ka pang dadaanan, marami ka pang lalakarin, kumbaga. At ayan guys, nakalusot na kami. Ang bilis nga. Kung walang traffic, walang traffic guys, alam nyo ba kung ilang oras lang galing dito sa Woodlands, dito sa bahay namin? Mga 45 minutes makakarating ka na. Pag wala lang talagang traffic ha. So, madali lang talaga siya. Pero kasi yung asawa ko, pwede kami mag-bus. Kaso, may dalawang mga bata, mahirap kasi mabigat, hindi kayo
magaan yung mga anak ko, mabibigat sila. Kaya sakit ang likod natin pag kinakarga ko ha. Mahirap. Nahirapan ako. So, hindi rin makatiis ang asawa kong magkarga. Hindi siya sanay. So, kailangan talaga naming magkotse kasi mas relaxing din para sa amin ha. Kumbaga, less travel kami ha. Ayan guys, ayan ang Malaysia. Hindi siya masyadong mainit. Kaya natutuwa din kami. At ayan na guys, ang aming hotel na aming i-stayhan. Malapit lang, 'di ba? So medyo maalwan talaga sa amin. Ayan. Dadalhin na kami ni Uncle doon. Ida-drop na kami diyan. Pagkatapos uuwi na siya. At meron na siyang 4,000 peso. Wow, ang bilis lang talaga ng pira. Pag meron kang kotse at nagpaparinta ka ay ang bilis ng pera. Yung choice talaga kailangan namin kasi sa mga chikiting na ito ay iwan ko lang kung walang kotse mahihirapan kaming maglakad, karga, lakad, ganun. Yan, paikot na dito, iikot na si Uncle at isisend na kami doon sa aming i-stayhan. Pag minsan talaga guys, masarap talagang magbakasyon kasama yung pamilya mo, no? Kasi sobrang daming trabaho sa bahay. Yung asawa mo may trabaho ka din. Pag minsan kasi pag nagbakasyon ka, parang sobrang relax na yung mind mo kasi hindi ka na kailangang magluto, hindi mo na kailangang maglinis ng bahay. Ang sayo lang iniintindi yung mga bata at tapos kakain ka, bababa ka na lang sa baba at meron ng buffet doon, kukuha ka na ng pagkain mo. Pagtanghali naman, lalabas na naman kayo sa mall at magsa-shopping, ipapalaro mo yung mga bata, yung ganun lang guys, kahit sandali lang, at least napapasaya natin ang ating mga anak. Kami na din, sa totoo lang masaya din kayo. Thank you for watching.